Ang kaharian ng Fury ay isang neutral na bansang may 17 milyon na populasyon na gumagamit ng mahika. Ginagawa ding propesyon ng mga wizard ang kanilang mga kapangyarihan, at miyembro sila ng iba't ibang guild na gumagawa ng kanya-kanyang misyon para sa kanilang komisyon. Sa isang lugar ay merong isang kilalang guild kung saan nagmula ang mga taong nagiging mga alamat, at ang pangalan ng guild ay Fairy Tail. Nakarating na rin sila Happy at Natso sa daungan ngunit nahihirapan ito dahil sa motion sickness. Hinahanap pala nila si Ignil dahil sa nabalitaang impormasyon ngunit hindi pa nakakababa si Natso ay umalis na ang tren. Nadismaya si Lucy dahil ito lang ang nag-iisang tindahan ng mahika sa bayan na ito. Ngunit inalok pa siya ng matanda ng gamit na nakakapagpaiba ng kulay ng iyong damit pero ang hanap daw ng dalaga ay mga gate keys kaya napukaw ang kanyang atensyon ng isang silver key. Subalit 20,000 pala ang presyo nito kaya sinubukan niyang akitin ng matanda pero 1,000 lang ang binigay na discount. Kalaunan ay napansin niyang pinagkakaguluhan ng maraming dalaga ang tinatawag nilang salamander. Nanghihina pa rin si Natso dahil sa pagsakay sa tren. Saka nakita din nila ang pinagkakaguluhang lalaki na isang fuckboy at pati na si Lucy ay naaakit nito. Sa unang tingin ay nalaman agad ng bida na isa itong fake kaya agad siyang umalis na ikinagalit ng kababaihan. Nagbigay din ito ng autograph sa bida pero ayaw niyang tanggapin kaya nagulpi na naman siya. Gumamit na rin ang lalaki ng mahika at inanyayahan ang lahat ng kababaihan sa party mamayang gabi sa kanyang barko. Sa kabila ng nangyari ay nagpasalamat pa si Lucy kaya nang libre siya ng pagkain. Dahil gumamit pala ng pang-akit na mahika si fake salamander ngunit natanggal ang epekto sa kanya ng manggulo sila Natso. Nais din daw sumali ni Lucy sa isang guild pero hindi pa siya makapag-decide kung saan sasali. Napag-usapan din nila ang hinahanap nila Natso na isang tunay na dragon. Ngunit sinabi ng dalaga na imposibleng magpakita ang isang dragon sa bayan. Nang umalis ang dalaga ay labis na nagpasalamat ang dalawa pero nahihiya si Lucy sa ginagawa nila. Saka binibigay din ng bida ang autograph pero nagalit pa ang dalaga. Tinitignan ni Lucy ang mga litrato sa Magic Magazine ng model na si Mira Jane ng Fairy Tail, saka nang arap din siyang sumali sa guild nito. Ngunit narinig ito ng fake salamander at inanyayahan siyang dumalo sa party nito pero ayaw ni Lucy. Pero nang sinabi ng lalaki na isasali niya si Lucy sa Fairy Tail ay kaagad na pumayag ang dalaga na dumalo sa party. Nakita nila Natso ang barko ng fake salamander at narinig sa mga babae na miyembro daw ito ng Fairy Tail. Samantala nagtungo nga sa barko si Lucy. Ngunit pinagbalakan siyang mapatulog nito gamit ang mahika pero alam ni Lucy ang masama niyang balak. Saka nagpakita ang mga kasamahan niyang pangit dahil mga kidnapper pala ang mga ito na nagbebenta ng mga babae. Inilabas ng dalaga ang mga susi para lumaban pero nakuha ito ng lalaki at itinapon sa dagat kaya nawalan na ng pag-asa ang dalaga. Subalit dumating bigla si Natso pero inatake na naman ng motion sickness. Agad na kinuha ni Happy si Lucy kaya umatake ang kalaban para mabawi ang dalaga ngunit hindi niya tinamaan. Kaso nahulog din sila dahil napagod na si Happy pero sa ibaba ay nakita na rin ng dalaga ang mga susi. Samantala pinaggugulpi ng mga ito si Natso sa barko. Binuksan naman ni Lucy ang Gate of the Water Bearer gamit ang susi. Ngunit nagalit sa kanya ang espiritu dahil hinulag niya daw ang susi sa dagat. Pero sinunod pa rin ito ang utos ni Lucy na gamitin ang kapangyarihan ng tubig upang maitulak ang barko sa pampang pero kasama rin dito sila Lucy at Happy. Giit din ng spirit na wag daw muna siyang tawagin dahil magde-date pa sila ng boylet niya. Nagagalit si Natso dahil pinagkakalat ng lalaki na siya ay kasapi ng Fairy Tail dahil ang bida pala ang tunay na kasapi ng Fairy Tail na mapapatunayan sa kanyang marka ng nasabing guild. Sa kabila ng babala ng bida ay umatake pa rin si Bora ng apoy kay Natso. Subalit ikinagulat nilang kinain lang nito ang kanyang apoy na ang pangit daw ng lasa. Saka siya naman ang gumamit ng sariling spell na Fire Dragon's Roar na sumabog ng malakas kaya natalo ang mga tauhan nito. Nakilala na rin nila na si Natso pala ang tunay na salamander. Sa kabila nito ay lumaban pa rin si Bora sa bida, subalit tinamaan siya ni Natso kaya tumalsik sa may itaas na parte ng bayan. Giit ni Happy na ang tawag sa mahikang gamit ni Natso ay Dragon Slayer magic na si Ignil mismo ang nagturo. Muli na namang umatake si Bora sa syudad ngunit pinigilan ito ni Natso gamit lang ang mga kamay sa kamuling kinain. At sa pagkakataong ito ay si Natso naman ang umatake ng Fire Dragon Iron Fist na tuluyang nagpatalsik kay Bora ng malayo at kamalambang pa sa kampana. Subalit dahil sa mga nasirang kabahayan ay mananagot na naman ng Fairy Tail kaya tumakas na sila. At sinabi ni Natso na nais niyang isali si Lucy sa kanilang guild. Samantala sa Magic Council ay pinag-uusapan nila ang ginawa na namang kalokohan ng taga Fairy Tail. Subalit meron rin naman positibong opinyon sa kanila ang ibang miyembro ng council. Pagbalik nila Natso ay gumawa
siya kaagad ng gulo dahil napagbintangan na siya ang nagpasimuno ng kaguluhan sa daungan. Dahil sa kaguluhan ay nagalit si Grateful Buster. Nang mapansin ni Kana Alberona na wala na namang damit si Gray, dumating din si Elfman na mahilig sa suntukan kaya pinagbigyan siya ng suntok ng dalawa. Si Loki naman ay mahilig sa mga babae, kaya napansin ni Lucy na tila walang matinong salamangkero sa guild. Saka dumating si Mira Jane na isang model at sinabing normal lang ang ganitong kaguluhan sa kanila pero pati siya ay nadamay. Maging si Lucy ay tinamaan ni Gray saka kinuha pala ni Natsu ang shorts nito. Dahil dito ay napagtanto ng dalaga na napakagulo pala ng pinakasikat na guild. Dahil sa kaguluhan ay naubos na ang pasensya nila kaya naghanda na ang lahat ng gumamit ng kanya-kanyang mga kapangyarihan. Ngunit bago pa lumala ang kaguluhan ay dumating ang napakalaking master para pigilan sila. Inakala ni Natsu na sa kanya natakot ang lahat kaya tinapakan siya ng master. Pero nang bumalik sa orihinal na anyo ay maliit na matanda lang pala ito na agad na tinanggap si Lucy sa guild. Pinakita din ng master ang napakaraming reklamo sa kanila ng council. Subalit wala daw siyang pake kaya sinunog ito at kinain ni Natsu. Dahil hindi daw sila dapat magpaapekto sa idinidikta ng council at maniwala sa daan na nais nilang tahakin dahil ito ang ibig sabihin ng pagiging miyembro ng Fairy Tail. Nilagyan na rin ng tatak ng Fairy Tail si Lucy dahil kasapi na siya ng guild. Habang naghahanap si Natsu ng gusto niyang misyon sa request board, nag-aalala si Romeo sa kanyang amang si Macau dahil 3 araw na itong hindi nakakauwi. Sinabi naman ng master na umuwi na lang ito at uminom ng gatas dahil lahat ng kasapi ng Fairy Tail ay kayang alagaan ng kanilang sarili, ngunit sinapok siya ng bata. Dahil sa narinig ay napagdesisyonan ni Natsu na hanapin ang tatay ni Romeo, at pinabayaan naman ng master ang nais nitong gawin. Giit ni Mira Jane na nakaka-relate kasi si Natsu kay Romeo dahil naulila ito ng biological father niya, at isang araw ay nakita ito ni Ignil sa gubat kaya nagpa siya ang dragon na palakihin siya ngunit isang araw ay bigla na lang din itong naglaho. Sumama si Lucy kay Natsu dahil alam niyang meron itong motion sickness, ngunit nang huminto ang karwahe ay nagbalik ang kanyang lakas. Nang makita sa labas na napakalamig pala sa bundok na ito kaya nilalamig si Lucy. Ginamit niya ang Gate of the Clock upang mapalabas si Horologium na isang orasan. Tapos pumasok sa loob si Lucy upang makaligtas sa lamig. Tinanong din ng dalaga kung anong misyon ang kinuha ni Macau. Sagot ng bida na may kailangan itong hulihin na isang Vulcan na isang uri ng halimaw. Nagpatuloy sila sa paghahanap nang bigla silang inatake ng isang Vulcan, ngunit nagtungo ito kay Lucy dahil mahilig pala ito sa mga chicks kaya dinala nito ang dalaga sa tuktok ng Mount Hakobi. Tapos naglaho pa si Horologium kaya lalo siyang kinabahan sa unggoy. Mabuti na lang ay dumating na si Natsu pero nadulas lang ang engot. Saka tinanong ng bida kung nasaan si Macau. Nagkunwari naman ng unggoy na alam niya kung nasaan ito pero sinipa lang siya ng halimaw sa bangin. Tapos tuwang-tuwa ito dahil may balak siya sa chicks. Subalit ginamit naman ni Lucy ang Gate of the Golden Ball upang mapalabas si Taurus. Kaso isa rin pala itong manyak dahil hinahangaan niya ang katawan ni Lucy. Ngunit pinagawa yan ng dalawa ang dalaga kaya umatake si Taurus sa unggoy. Pero nang makabalik si Natsu ay si Taurus ang sinipa niya. Nakaligtas daw si Natsu dahil kay Happy kaya nagtaka si Lucy dahil meron itong motion sickness. Sagot ng bida na hindi naman sasakyan si Happy. Umatake ang Vulcan pero napakalakas din ng bida tapos sinipa pa siya nito. Saka gumamit ang Fire Wizard ng sariling spell at napatalsik ito. Ngunit umatake na naman ang unggoy tapos nakuha pa nito ang axe ni Taurus kaya nanganganib ang bida tapos nadulas pa siya. Subalit nasangga niya pa rin ng axe nito. Saka tinunaw niya ito gamit ang mataas na temperatura at kinain ng bakal saka dinura sa unggoy. Tapos gumamit siya ng Fire Dragon Iron Fist na tuluyang tumalo sa pangit na unggoy. Kalaunan ay nagtransform ang halimaw dahil si Macau pala ito na sinaniban ng Vulcan dahil may espesyal na kakayahan pala ang mga Vulcan na sumanib sa mga tao. Giit ni Macau na natalo niya ang 19 na Vulcan pero sinaniban naman siya ng pang-20 Vulcan. Dahil sa nalaman ay namangha si Lucy sa lakas ng mga salamangkero ng Fairy Tail. Pero natatakot daw sa mukha niya si Happy. Binubuli pala si Romeo na mga lasenggo lang daw ang mga salamangkero sa Fairy Tail kaya nais niyang maghanap ang ama ng ibang trabaho. Ngunit pag-uwi nila Natsu ay natuwa ito dahil proud na daw siyang anak siya ng isang salamangkero. Saka nagpasalamat ang bata sa mga salamangkero na nagligtas sa kanyang ama. Ipinakita ang nahanap na apartment ni Lucy na napakagandang bahay sa murang halaga na meron pang pugon at kitchen stove. Ngunit hindi niya alam na binaboy na nila Natsu at Happy ang kanyang kwarto na ikinagalit nito. Pati ang pader ay ginawa ding pampatalas ng kuko ng pusa. At mas lalo pang nagalit si Lucy dahil binabasa ni Natsu ang ginawa niyang istorya. Kaya pagkatapos daw nilang uminom ng tsaa ay umuwi na sila. Tinanong ni Natsu ang tungkol sa mga susi nito kaya pinaliwanag ng dalaga na meron siyang 3 silver at 3 gold key. Ang mga silver key ay nakakapag-summon ng mga normal na spirit at ang mga gold key ay nagbubukas ng 12 gates ng zodiac kung saan natakam ang dalawa sa Cancer zodiac dahil sa alimango. Ipapakita din daw niya sa dalawa kung paano makipagkontrata sa spirit mula sa bago niyang nabiling silver key. Ginamit niya ang gate at pinalabas ang isang cute na snowman ngunit nadismaya sila Natsu at Happy. Sa
Saka nagkaroon si Lucy ng appointment sa Celestial Spirit kung kailan sila magkakaroon ng kontrata. Tapos binigyan niya ito ng cute na pangalang Flo. Kalaunan ay nagkaintindihan sila Flo at Natsu. Saka nagpa siya ang bida na bumuo sila ng team kasama si Lucy na agad namang sinang ayunan ng dalaga. Ngunit kaya pala siya niyaya ng bida ay dahil kailangan nila ng magpapanggap na mag-a-apply na katulong sa nais nilang gawing misyon. Nais daw pala ni Levi na kunin ang kaparehong misyon pero naunahan siya ni Natsu. Giit ng master na mula 200,000 ay ginawa ng 2 milyong joule ang pabuya sa nasabing misyon. Habang nasa biyahe ay naitanong ni Lucy kung bakit nais siyang kasama ni Natsu sa team. Sagot ng bida na maganda at mabait kasi siya pero kakaiba din siyang babae. Nakarating na rin sila sa bayan ng Shiretsumi nang makaramdam ng gutom si Natsu kaya sinabi ni Lucy na kainin na lang nito ang sariling apoy. Pero hindi daw ito maaari giit ng bida. Kaya kumain muna sila habang si Lucy naman ay nagsuot ng maid costume. Ngunit pinagbulungan na naman siya ng dalawa dahil masyado daw siyang palong-palo. Nagpakilala ang kliyente na si Kabi Melon. At ang request nito ay ang sirain nila ang libro na Daybreak na nasa pangangalaga ni Dr. Everlo. Nagulat din ang tatlo nang malaman na ginawa na niyang 2 million ang reward kaya halos mabaliw si Natsu. Giit ni Happy na tig 1 milyon daw sila ni Natsu pero wala nang natira kay Lucy. At dahil sa laki ng reward ay ganado ang ating bida. Agad na nag-apply bilang katulong si Lucy kay Everlo. Nang biglang lumabas mula sa lupa ang halimaw na yaya, sumunod ay nagpakita na rin si Everlo. Subalit hindi nito tipo si Lucy dahil mga mukhang tikbalang pala ang kanyang mga type. Kaya hindi matanggap ni Lucy na nabastos ang kanyang kagandahan. Dahil dito ay dadaanin na lang daw nila sa pagiging bayolente ngunit pinapanood pala sila ni Everlo. Tinunaw ni Natsu ang salamin upang makapasok sila. Saka tinakot siya ni Happy ng isang maskara. Gumala sila sa mansyon ngunit puro nakakainis na mukha lang ni Everlo ang nakikita nila. Ngunit biglang dumating ang mga mukhang alien na katulong ng doon pero pinagsasapok lang sila ng bida. Subalit ang isa ay pinisat siya ng malalaki nitong pakwan pero inihagis siya ng bida at gumamit ng spell upang matalo ito habang nagpapanggap siyang ninja. Ngunit pagpasok sa library ay napakarami ng libro kaya mukhang matatagalan sila. Nang aksidente lang itong mahanap nila Natsu at Happy. Pero ayaw itong ipasunog ni Lucy dahil ang may akda ay ang sikat na author na si Kemo Zalion. Inabutan sila ni Everlo at sinabing walang kwenta ang libro pero ayaw niya pa rin itong ibigay kay Lucy. At ayaw din ni Lucy na ipasunog ito kay Natsu dahil babasahin niya daw muna kaya nagalit si Everlo at pinalabas ang Vanished Brothers mula sa Mercenary Guild. Giit ni Lucy na tila may nilalaman na sikreto ang libro kaya naisip ni Everlo na habulin ang dalaga. Ipinag-utos ni Natsu na tulungan ni Happy si Lucy dahil wala naman daw kwenta ang mga kaharap niya na ikinagalit ng dalawang mama's boy. Agad na pinalabas ng bida ang kanyang apoy at sinuntok ang kalaban pero hindi umepekto kaya napatalsik siya nito. Saka sumugod ang isa sa ating bida kasabay ng pagpalo ng malaking kawali. Giit din ng mga mercenary na di hamak na mas malakas ang kanilang pangangatawan sa mga wizard dahil araw-araw nila itong iniensayo. Gumamit si Lucy ng Windreader glasses upang mabilis na mabasa ang libro ngunit nahuli na siya ni Everlo. Samantala sa pagsugod ng kalaban ay napatalsik nito ang ating bida. Maging ang kapatid nito ay tinamaan ng salamangkero. Saka sinabing wala pang nakakaligtas sa atake na ito. Pero hindi naman nasaktan ng bida na ikinagulat nila. Kaya sila ang inatake ni Natsu gamit ang Fire Dragon's Roar pero pinigilan ito ng magkapatid gamit ang malaking kawali. Saka pinabalik sa bida ng mas malakas kaya inakala nilang patay na ito pero kinain lang nito ang apoy. Dahil dito ay mas lumakas ang wizard at tuluyan silang tinapos gamit ang mas malakas na spell na sumabog sa buong mansyon kaya naging mga pritong pangit ang dalawa. Pinipilit malaman ni Everlo kung anong sikreto ang nalaman ni Lucy sa libro. Ngunit dinilaan pa siya ng dalaga kaya pinatuwad niya ito ng walang awa. Nang dumating si Happy at sinipa ang pangit na matanda pero nagawa pa nitong maligo sa gitna ng labanan. Pinagbantaan ni Lucy si Everlo ngunit nagtago na naman ito sa ilalim na parang daga. Habang inaatake sila ng pangit na matanda ay nalaman na daw ni Lucy sa libro na binlockmail pala ni Everlo ang manunulat para gawan siya nito ng libro. Kaya napilitan daw ang sikat na author na magsulat tungkol sa kanya sa loob ng kulungan dahil kung hindi ay pipigilan daw ni Everlo ang pamilya nito na makipagkalakalan dahil ganito katindi ang kanyang impluensya. Giit ni Lucy na nakapaloob daw sa libro ang mga kawalang hiyaan ni Everlo ngunit tinago ito ng author sa pamamagitan ng spell kaya naman galit na galit si Everlo sa natuklasan. Ngunit may iba pa daw sikreto ang librong ito kaya hindi maaaring mapasakamay ni Everlo. Pinalabas ni Lucy ang isang zodiac celestial spirit na si Cancer na may hawak na gunting na ikinatuwa ni Happy. Ngunit tinawag ni Cancer na isang hipon si Lucy. Nag-alala ang pangit dahil baka isinulat daw sa libro ang mga iligal niyang negosyo. Tinawag din ni Everlo ang celestial spirit na si Virgo nang dumating ang dambuhalang katulong na isa palang espiritu at nadala din pala nito si Natsu kaya napaisip si Lucy kung
kasama ito sa spirit world. Tumalo ng bida at kaagad na umatake ng kapangyarihan nitong apoy kay Virgo. Si Lucy naman ay ginamit ang letigo upang maihagis si Everlo patungo kay Cancer na inatake nito at ginawa pang kalbong pangit. Subalit dahil sa mga butas ay nagsimulang gumuho ang buong palasyo ni Everlo kaya pinagmamalaki daw nila Natso ang nagawa ng dalaga. Pagbalik ay ibinigay ni Lucy ang libro kay Kabi upang siya ang magsunog nito. Nalaman din ng dalaga na kaya nais ni Kabi Melon na maglaho ang libro ay upang maprotektahan ang dangal ng ama niyang si Kemo Zalion. Pero hindi ito matanggap ni Natso dahil ginawa daw ito ng tatay ni Kabi. Sa nakaraan ay nagpa siya si Kemo na putulin ang kamay dahil hindi na daw siya magsusulat ng libro. Ngunit hindi maintindihan ni Kabi noon kung bakit ginawa ito ng ama. At di nagtagal ay namatay na ang kanyang ama. Kaya ngayon ay naisip niyang kailangan mabura ng nakakahiyang libro na isinulat ng ama para ma-preserve ang dangal nito. Subalit biglang nagliwanag ang libro at na-activate ang spell kaya naging Dear Kabi ang pamagat. Dahil ito pala ay mensahe ng ama para sa kanyang nag-iisang anak. At ang librong ito ay ang pinakamagandang libro pala na nagawa ng kanyang ama. Kaya naman hindi na ito nagawang sunugin ng kliyente kaya hindi na daw matatanggap ni Natso ang pera dahil hindi nila nasunog ang libro na request ni Kabi Melon. Pero nanghihinayang pa rin si Lucy dahil sayang nga naman ang 2 milyong jewel. Nalaman pala ni Natso na mahirap lang ang kliyente dahil hindi daw nila kaamoy ang mansyon at inupahan lang ito para magbukha silang mayaman at may tumanggap sa misyon. Dahil sa pagiging interesado ni Lucy ay nalaman ng bida na ang tinatago niyang mga papel ay ang isinusulat niyang libro pero ayaw ng dalaga na may makabasa nito dahil sa hiya. Kalaunan ay naglakbay na sila pauwi pero parang naliligaw na sila. Nang biglang may maramdaman ng bida na agad niyang sinugod. Pero si Gray lang pala ito na naghahanap daw ng magandang spot tumae. Sinabi ni Gray na kailangan na nilang makauwi dahil malapit nang makauwi si Erza na ikinatakot din ng bida. Nais malaman ni Lucy kung ano ang itsura nito, giit nilang nakakatakot at mukhang isang masamang demonyo daw si Erza kaya kailangan na nilang makauwi. Ngunit biglang may umatake sa kanila at pinagbalakan pa ng mga ito na kainin si Happy. Mabuti na lang ay nahanap na siya ng mga kaibigan. Agad na sumugod ang mga kalabang salamangkero saka nagpalabas ng sand prison at nahuli si Natso. Si Gray naman ay kinalaban ng kambal habang nililigtas ni Lucy ang pusa. Pero nandoon pa ang isang macho manok ngunit itinulak lang ito ni Gray tapos ang isa ay nanghuhula lang ng kapalaran kaya siniko sa mukha ang tanga. Pinasabog naman ni Natso ang sand prison. At agad na gumamit ng Fire Dragon Iron Fist upang tapusin ang pangit na pinuno ng mga ito. Ngunit pagkatapos ay sila naman ni Gray ang nag-away. Biglang sinabi nito ang salitang lullaby at sa isang iglap ay inilubog ang mga ito ng isang anino ngunit hindi nila nakita ang may gawa. Samantala natatakot ang mga tao dahil nagbalik na rin si Erza na may dalang sungay ng pinaslang niyang malaking halimaw. Pag-uwi sa guild house ay naiinip agad si Natso kaya agad na naghanap si Lucy sa request board ng bagong misyon. Giit ni Mira Jane na sabihin sa kanya pag may napili na si Lucy dahil nasa regular meeting daw ngayon ng kanilang master. Saka nang hiram siya ng light pen kay Ridos para ipakita kay Lucy ang hierarchy sa mundo ng mahika at kung paano konektado ang mga guild sa isa't isa pero pare-pareho silang nasa ilalim ng council. Napakahalaga ng samahang ito dahil kung hindi sila magkakaisa ay siguradong tatapusin sila ng Dark Guild na binubuo ng mga masasamang wizard. Pinapapili na nila Natso at Happy si Lucy ng bago nilang misyon pero ayaw na daw sumali ng dalaga sa kanilang team. Ngunit sinabi pa rin ng bida na astig siyang babae. Tapos nagkainitan na naman sila Natso at Gray dahil magkaaway ang yelo at apoy. Kaya diniskartehan na ni Loki si Lucy habang abala sila ngunit nang makita nitong isa siyang celestial wizard ay biglang natakot ang binata. Tapos tinamaan pa siya ni Natso mula sa pag-aaway nila ni Gray. At nagpatuloy pa silang mag-away pero tinatawanan lang ng mga kasama. Biglang sumigaw si Loki na nagbalik na daw si Erza kaya natakot ang lahat dahil ito ang pinakamalakas na babaeng salamangkero sa fairy tale. Ngunit pagdating nito ay nalaman ni Lucy na maganda pala ang kinatatakutan nila. Tapos isa-isa nitong pinuna ang mga maling gawain ng kanyang mga guildmates pero walang makapalag sa kanya. Nagpanggap din na magkaibigan sila Natso at Gray sa harap ni Erza. Giit ni Mira Jane na binugbog na nito sila Gray, Natso at Loki kaya naman takot na takot ang mga ito. Kalaunan ay sinabi ni Erza na kailangan niya ng tulong nila Gray at Natso kinabukasan sa isang misyon na hindi naman natanggihan ng dalawang mortal na magkaaway. Kinabukasan ay nag-aaway pa rin ang dalawa sa Magnolia Station. Sumama din pala si Lucy dahil nakiusap si Mira Jane na pigilan niyang mag-away ang dalawa kapag hindi nakatingin si Erza. Ngunit nang dumating ang kinatatakutan nila ay nagkabati na ulit ang dalawa. Tapos may request din si Natso na pagbalik nila sa guild house ay magtuos silang muli ni Erza. Pero pagdating sa tren ay nanghina na naman ang bida kaya kinomfort siya ng dalaga na may halong sapok. Sinabi ni Erza na ang makakalaban nila ay ang Eisenwald Guild na kasapi ng Dark Guild at plano nilang gamitin sa masama ang mahikang lullaby. Samantala sa Eisenwald Guild ay nakasabit pa ang mga bihag. At may balak palang masama
masama ang mga ito habang nasa meeting ang mga guildmaster. Naalala nila Gray ang nakalaban nilang may binanggit din tungkol sa lullaby. Kinwento ni Erza na aksidente niyang natuklasan ng masamang plano ng mga ito gamit ang lullaby sa isang pub. Dagdag pa nitong ang pinakamalakas na makakalaban nila na miyembro ng Eisenwald ay si Erigor na mahilig tumanggap ng mga iligal na misyon na may kinalaman sa pamamaslang. Dahil sa nalaman ay kinabahan ng todo si Lucy. Tapos nabatukan pa si Natsu. Sa kabalak pala ni Erza na direktang magpunta sa Eisenwald. Tinanong ni Lucy kung ano ang mahika ng malakas na babae, giit ni Happy na maganda daw ang mahika nito dahil makikita mo na lang na nagkalat ang dugo ng kalaban. Si Gray naman ay gumawa ng fairy tale logo gamit ang ice magic. Nakarating na sila sa Oniba Station subalit naiwan na pala si Natsu kaya nais ni Erza na saktan siya ng mga kasama bilang kabayaran. Samantala nakita si Natsu ng isang miyembro ng Eisenwald na kamukha ni Shikamaru ng Naruto. Pilit pa ring lumaban ng bida pero inatake lang siya ng shadow ng kalaban. Bigla ring huminto ang tren dahil sa kagagawa ni Erza tapos inutusan niya pa ang bantay na ilagay sa hotel ang kanyang mga gamit. Dito ay nakumpirma ni Lucy na wala talagang matinong tao sa fairy tale. Nabitiwan naman ng kalaban ng isang flute. Saka nakalaban na ang bida dahil huminto na ang tren. Subalit kalaunan ay humandar na naman ito. Ginamit ni Erza ang kotse na ginagamitan ng mahika. Sakto naman na tumalsik sa labas ang bida kaya tumama siya sa mukha ni Gray. Nag-alala si Erza kaya niyakap niya si Natsu. Saka kinwento ng bida na may nakalaban siyang miyembro ng Eisenwald kaya sinampal siya ni Erza dahil ito daw ang hinahanap nila. Giit ni Natsu na nakakita siya ng flute na may bungo. Kaya sinabi ni Lucy na katulad nito ang pinagbabawal na mahika na Curse of Death pero ang lullaby ay mas masama pa doon. Kasalukuyang hina-hijack ng Eisenwald ang tren at pinapapatay ang mga papalag. Saka pinakita ni Kageyama na natanggal niya ang magic seal sa flute. Giit ni Erigor na si Ziref daw ang gumawang demonyo sa flute na ito kung saan lahat ng makakarinig ay mamamatay. Napakabilis magpatakbo ni Erza dahil ayaw niyang mapasakamay ni Erigor ang flute dahil marami ang masasawi. Nag-enjoy ka ba? Mag-like and subscribe at pindutin ang bell para updated ka sa susunod na upload. Sana ay nagustuhan nyo at mag-like and subscribe ka na rin para muha-muha chup-chup wow.